Atensyon mga Filipino senior citizens, pwede lang pala ito ang gagamitin ninyo para makakuha ng 10,000 pesos cash benefit sa NCSC. Ano ito? Yan ang ating pag-uusapan sa video na ito. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood sa po kayong dako sa mundo. Kumusta kayo mga ka-vlogs? Eto ha, makinig mga Filipino senior citizens. Pwede pala ito na gagamitin ninyo para makakuha ng 10,000 piso na cash benefit ng NCSC. Ano ito? Mamaya-maya pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel o di kaya hindi ka pa nakasubscribe, abay click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag niyong kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay niyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. So eto no, mga Filipino senior citizens, makinig sapagkat pwede pala ito ang gagamitin ninyo para makakuha ng 10,000 piso o 10,000 pesos cash benefit bigay ng gobyerno sa ilalim ng NCSC. No, para po sa kaalaman ng lahat, sa mga hindi pa nakakaalam, ito pong pamimigay ng 10,000 piso ay nasa batas po ito ng Republic Act 11982 o yung mas kilala sa tawag na Expanded Centenarian Act Cash Benefit. Kung saan po kung kayo ay aabot sa edad na insakto na 80, 85, 90, o 95, 80, 85, 90 at 95 years old, kayo po ay bibigyan ng gobyerno ng halagang 10,000 piso. At ang mamamahala po niyan sa pamimigay ay ang ating National Commission of Senior Citizens or NCSC. And sa pag-apply po ay sa Office of the Senior Citizen Affairs or OSCA. O di kaya naman po sa CSWDO or MSWDO na ansyan po sa inyong munisipyo. No? Pero LGU, meron naman na OSCA, MSWDO or CSWDO, meron yan. No? Bawat LGU. Punta lang po kayo sa munisipyo or city hall. Diyan yan sila matatagpuan mga lolo at lola. So ito nga pong pamamahagi ng 10,000 piso, no? Itong Expanded Centenarian Act ay nilagdaan po ito at naging batas noong nakaraang taon, no, ni Pangulong Bongbong Marcos, February 26, 2024. At formal nga po itong naging batas, no, noong March 17, 2024 din po. Kaya lang hindi lang siya talaga na-implement last year dahil nga po wala pang budget, no? Hindi kasi siya nasama sa 2024 national budget. Kaya ang nangyari po ngayong 2025 ay nagkaroon na ito ng budget kasi napasama na nga, no, for national budget ngayong taon na ito. Well, in fact, no, nagsimula na po ang implementasyon since January 1, 2025, no, hanggang sa ngayon, pwede na pong mag-apply sa OSCA. And sa katunayan dyan, nagkaroon na po ng kauna-unahang payout, no, para sa mga first batch na nag-apply noong nakaraang buwan ng Enero, no, na umabot sa edad na 80, 85, 90 at 95 years old at nag-apply noong Enero, sila po ay nagkaroon na po ng payout, no? Noon po yung February 26, no? Last week po yan, araw ng Miyerkules. Actually, tinaon po siya sa February 26 dahil anibersaryo nga po yan, no? Sa pagkapirma at pagsasabatas dito sa Expanded Centenarian Act. Last year kasi yun, February 26. Kaya tinaon po nila ang inauguration at implementation, pamamahagi, payout ng naturang 10,000 piso. No? So, congratulations po sa mga naka-payout, kumbaga, noong February 26. Sa mga gusto pong maka-payout pa,
no, ngayong Marso o April, no, pwede po kayo mag-submit ng application sa OSCA office na nasa LGU ninyo po. Anyway, ang application form, wala po yung bayad, hindi yan pwedeng bayaran ha, libre lang yan. Nasa OSCA office po, available ang mga application form. And then, ang kailangan lang naman is valid ID o di kaya birth certificate. No, mamili lamang po kayo kung ano po ang tawag nito, ang available sa inyo. So, ngayon, Marso ngayon, ang makaka-payout ngayong last week ng March is yung nag-apply noong February. Kasi every month po ang payout. So, halimbawa, ngayon, March, ngayong buwan na ito, kayo mag-a-apply sa OSCA, ang payout nyo po is April. So, ganun po yun ha. Ah, para alam nyo po ang proseso. Yung haba ng araw, ilang araw ba, ilang buwan ba, magkakaroon ng payout. So, yun ang example natin. Halimbawa, ngayon, Marso, kayo nag-apply, next month, April, ang payout ninyo, mga lolo at lola. So, dito tayo sa pinakamahalagang topic natin, no? Kasi, ang problema kasi, walang mga birth certificate, no? Ang hirap kasi, alam nyo naman, ang mga lolo at lola natin, lalong-lalo pa yung mga nasa probinsya, di ba? Hindi talaga nagkakaroon ng birth certificate. Madalas yun yung problema kapag nagkiklaim ng mga benepisyo kasi walang birth certificate, no? Walang mga valid ID. Wala talagang dokumento na maipakita katunayan kasi kailangan talaga na may katunayan ng ganun ang edad ninyo, 80, 85, 90 or 95 years old. So, ang mangyayari niyan kung wala kayong birth certificate or valid ID, pwede naman po ang senior citizen ID. Kasi lahat naman siguro, mga senior citizen, di ba? Meron kayong senior citizen ID. Kung wala, kumuha kayo sa OSCA office. Libre lang po yan, wala yung bayad. Kasi isa yan sa trabaho ng OSCA office na mag-distribute, mamimigay ng senior citizen ID. Kaso lang, no, merong kaso sapagkat hindi po sapat ang senior citizen ID para maka-claim, para maka-apply, maproseso ang iyong aplikasyon para makakuha ng 10,000 piso na cash benefit. No? Hindi po sapat ang senior citizen ID. Ang gagawin niyan, magkakaroon tayo ng isang supporting document, no? So, I think madali lang naman ito dahil ang kailangan lang yan, pwede kayo, mag-attach kayo dapat ng, bukod sa senior citizen ID, dapat mag-submit din po kayo ng birth certificate ng inyong panganay na anak. Yes, panganay na anak. Kung wala kayong birth certificate, yung anak ninyo na panganay na may birth certificate, yun po yung i-attach ninyo doon sa senior citizen ID at application form. So, I believe naman siguro, no, na yung mga panganay natin, yung mga anak natin, nagkakaroon na ng birth certificate yan. Diba? So, yun po yung mas madali at ayon sa NCSC, gagawin kapag wala nga pong birth certificate o ibang government issued ID. Kasi ang valid ID kasi na hinahanap talaga na kahit isa lang, yung talagang government issued ID gaya po ng driver's license, SSS UMID, postal ID, no, PRC license, kung professional po kayo noon, no, yung passport, yun. Isa lang talaga yun. Pero kung senior citizen ID lang, kailangan talaga ng supporting documents. At yun po ang birth certificate ng inyong panganay na anak, mga lola at lola. At yan po ang inyong isubmit sa OSCA at na makasama na kayo sa aplikasyon ngayong buwan ng Marso para maka-payout kayo ng 10,000 piso ngayong Abril, no? Sa susunod na buwan. Bigay po yan ng gobyerno sa ilalim ng NCSC. Kaya naman, mga senior citizen, sino po ba sa inyo dito ang talagang nandito na sa insaktong edad na 80, 85, 90 at 95, no? Simula noong January 1 o ngayong taon,
No, kung ganun po ang inyong edad ngayong taon, sino sa inyo dyan, pwede na kayo mag-advance ng aplikasyon ha. 4 to 6 months bago ang birthday ninyo, pwede na kayo mag-advance ng apply para mas maagang maprosesa ang aplikasyon at makuha ng mas maaga ang inyong 10,000 piso. Kaya naman, mga Filipino senior citizen, ano po yung komento at reaction sa balitang ito, ibahagi nyo po sa comment section na nasa baba. Bago ako magtapos sa video na to, kung gusto nyo pong sumuporta sa aking YouTube channel, maaari nyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gusto maging miyembro, pwede po i-click yung ating join button. Maraming perks dyan mga ka-vlogs. Be my member now. Sana naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ng mga mahahalagang bagay-bagay na may kinalaman sa ayuda programa at benepisyo ng ating mga senior citizen. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag yung kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated ka sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo rin i-like ang video na to at kung meron ka pa mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ha ang aking official Facebook page. Nandyan po sa screen ninyo. Muli po ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aking YouTube channel, pawang katotohanan at lahat, totoo lamang.